Nakatira ka sa pamamahay ko tapos sasaktan mo ako. Ang isang palamuning katulad mo ay mas masahol pa sa basurang nasa kalsada. Isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw sa hangin. Paano mo nagawang saktan ang asawa mo? Muntik nang mabasak ang kisame ng tsondo sa tili ng aking biyenan. Napasa po ako sa pisngi kong naginit. Tiningnan ko ang aking asawa na bakas ang pagkagulat sa mukha. Malamig kong pinunasan ang dugong tumulo mula sa gilid ng aking labi. Mama. Mukhang nakakamali po kayo. Ang unit na ito ay pag-aari ko bago pa man tayo makasal. Ako ang naglagay ni Pasko de sa pinto. Pagkatapos nangyaring ito. Tapos na tayo. Hinihiling ko na umalis na kayo, sa pamamahay ko ngayon din. Ikatlong araw pa lang iyon ng aming honeymoon. Nagising ako bago, pamang tumunog ang alarm clock. Ang lamig na pumapasok mula sa siwangang bintana ng madaling araw ay gumapang sa aking mabukong-bukong. Pakiramdam ko ay parang libu-libong maliliit na karayom ang tumutusok sa aking balat. Pumihit ako ng patagilid at pinakmasdan ang batok ng lalaking natutulok sa tabi ng aking unan. Upang maging eksakto, ang bato ni Anton. Ang lalaking legal na naging asawa ko. Humihilik siya ng mahina habang natutulok. Isang tunok na parang umaandar na maliit na makina. Hindi naman ito malakas. Pero sa sobrang tahimik ng 5:30 ang umaga. Nakakairita itong pakinggan. Tinitigan ko ang maitim na nunal sa kanyang lik. Biglang may pumasok sa isip ko. 2 taon kaming naging makasintahan ng lalaking ito. 6 na buwan kaming engaged. At 3 araw pa lang nakasal. Pero kahit kailan, hindi ko pa pala napakmasdan ng maigi ang hugis ng kanyang batok. Medyo patak ang kanyang ulo. At sa pagitan ng buhok niyang naipit sa unan. Bahagyang nakikita ang maputi niyang anit. Biglang umandar ang refrigerator sa sala. Lumilikha ang mahinang panginginig. Dahan-dahan akong bumangon at itinapak ang aking mga paa sa malamig na sahig. Ang tsondo naming nga bagong kasal. Naregalo ng aking mga magulang. Ay nasa gitna ng Bonifacio Global City. May lawak itong 138 square meters. Nakaharap sa timog at may tanawin ng mga matataas na gusali. Nang iparenovate namin ito, pinili ko ang lightwood na sahig. Pero ngayon, sobrang lamig nito sa aking mga nakayapak na pa. Gumapang ang lamig mula sa talampakan ko paakyat sa aking mabinti. Dahilan para ako ay mangginik. Hindi ko na binuksan ang ilaw sa banyo. Nagilamos ako gamit ang mapusyaw na liwanag ng bukang liwayway na pumapasok sa bintana. Sobra ang lamig ng tubig mula sa gripo. Parang humihiwa sa balat. Mariin kong kinuskos ang aking mga pisngi gamit ang 2 kamay. Sa ilalim ng mamatang ng babaeng nasa salamin. May maitim na ibex. Nang araw ng aming kasal. 5:00 pa lang ng madaling araw, ay nagsimula na ang makeup. Kinabukasan. Bumisita kami sa mga biyenan at nakaroon ng pampamilyang salu-salo. Sa loob ng 2 araw. Halos 4 na oras lang ang naging tulog ko. Ibinabaon ko ang aking mukha sa tuwalya. Ipinikit ang aking na mata. At nanatili sa ganung posisyon. Eksaktong 3 segundo. Ang orasan sa kusina ay naktuturo ng 6:00, ay 10. Kailangang nasa opisina si Anton ng 9:00. Kaya kung gusto naming mag-almusal na 7:30. Kailangan ko ng maksimula para umabot sa oras. Binuksan ko ang pinto ng refrigerator at isang malamig na puting liwanag ang tumama sa aking mukha. Nakita ko ang masangkap na maayos na nakasalansan. Baka. Me. Repolyo. Pechay. Patatas. Saging na saba. Mayroon ding garapon ngang atsara at isang tupperware ngang lumpiang Shanghai na ipinadala ngang aking nanay 2 araw na ang nakararaan. Nilagang baka. Noong gabi bago ang kasal. Aksidente kong nabasa ang isang mahabang mensahe sa text na ipinadala ngang biyenan ko kay Anton. Ganito ang nakasulat. Anton. Anak. Iisa lang ang pangarap ni Mama. Ang matikman ang nilagang baka na luto ang manugang ko. Ang lolo mo. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Araw-araw siyang kumakain ng nilaga na inihahanda ko tuwing umaga. Iyan ang tradisyon ng ating pamilya. Si Anton.
na nakahiga sa kama at naglalaro sa kanyang cellphone. Ay binasa ang mensahe at nagtanong sa akin na parang wala lang. Anna, marunong kang magluto, nilaga. Di ba marunong? Sagot ko, at talagang marunong naman ako. Pero ng gabing iyon, habang pabaling-baling ako sa kama, isang tanong ang hindi maalis sa isip ko. Bakit kailangan kong ipagpatuloy ang tradisyon ng pamilya nila sa pagluluto ng pagkain kinakain ng isang lolo na hindi ko man lang nakilala? Hayaan mo na nga. Naisip ko. Inilabas ko ang karne. Ipinatong sa counter. At sinimulang i-defrost. Hiniwa ko ang magulay at sinimulang igisa ang sibuyas at bawang. Mula sa mainit na kaldero ay lumabas ang masarap na amoy na unti-unting pumuno sa kusina. Naglagay akong tubig. Sinakpen ang kaldero. At hininaan ang apoy. Sa labas, unti-unti nang sumisikat ang araw. Sa buwan ng Nobyembre sa Maynila. Medyo malamig ang simoy ng hangin. Alas 6:40 na. Pero medyo madilim pa rin ang kalangitan. Tumayo ako sa tabing bintana ang kusina. Pinakmamasdan ang pagilaw ng bintana sa kabilang building. Sa isa sa maunit. Isang babaeng nakapajama ang nakukumot sa balkonahe. Napakabagal ngang kanyang magalaw. Sa kaldero. Kumukulo na ang nilaga. Naklalabas ng puting usok. Tinikman ko ang saba. Medyo matabang pa. Kaya nagdagdag ako ng asin at patis. Pagsapit ng alas 7. Sinimulan kong ihanda ang mga side dish. Nagprito akong lumpiang Shanghai. Siniguradong malutong ang balat, pero malambot sa loop. Nagisa rin ako ngangkong na may bawang. Gaya ang turo ang nanay ko. Inilagay ko ang atkara sa malilit na puting platito at ipinuwesto sa gitnang mesa. Sa huli, sinuri ko ang mesa. Ang puting mantel na regalo sa amin noong kasal. Ang maplato na sabay naming pinili sa isang sikat na mall sa Makati. At sa gitna, ang umuusok na nilagang baka. Malambot na ang magulay at may manipis na layar ng taba na lumulutang sa ibabaw ng sabaw. Sapat na ito. Naisip ko, nang hinuhubat ko na ang aking apron at papunta na sana sa kwarto para gisingin si Anton. Biglang tumunog ang digital lock, pinto. Tit. 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 Isang matinis na tunog na bumasag sa tahimik na umaga. Parang may pumipindot ng paskot ng walang pakialam. Nanigas ako sa kinatatayuan ko ng halos 2 segundo. Kasunod nito, narinig ko ang mechanical na tuno na paubukes na pinto. Bakit ba ayaw bumukas ang pintong ito? Isang pamilyar na boses. Ang biyenan ko, may suot siyang makapal na jacket at sa isang kamay, ay may bitbit na malaking eco bag. Halos pumutok na ang bag sa daming laman. Pakapasok niya. Hinubat niya ang kanyang sapatos ng walang pakialam at nagsimulang magbunganga. Kayong makabataan talaga ngayon. Bakit ba ang hihirap na mga paskot na inilalagay ninyo pwede namang 1, 2, 3, 4. Kailangan pa talagang birthday at kung ano-ano pa. Pag-angat niya ngang tingin. Nakita niya akong nakatayo sa gitnang sala. Nakasuot akong lumang t-shirt at maluwak na payama. At ang buhok ko ay nakatali lang ng basta-basta. Pakiramdam ko. Amoy ulam ang buong katawan ko. Mama. Medyo paus ang boses ko. Ano pong ginagawa ninyo rito ng ganitong oras? Ibinabang ng biyenan ko ang ekobag sa ibabaw ng kabinet sa may pintuan at sinimulang suriin ang buong bahay. Nagpalipat-lipat ang tingin niya mula sa lagayan ng sapatos papunta sa sofa, mula sa TV stand papunta sa glass door and balkonay. At sa wakas, tumigil ang tingin niya sa aking muha. Tulog pa ba ang anak kong si Anton? 3 araw pa lang kayong kasal. Hinahayaan mo na ang asawa mong matulog hanggang ganitong oras. Pinutol niya ang sasabihin ko nang nakakunot ang noo. 40 taon akong gumigising ng alas 6 ng umaga araw-araw para ipahanda ng almusal ang tatay ni Anton. Tapos ikaw 3 araw pa lang. Nagbubulag-bol ka na. Ibubuka ko sana ang bibig ko para sabihing handa na ang almusal. Pero hindi niya ako binigyan ng pagkakataon. Yumuko siya para suriin ang mga sapatos sa may pintuan.
Tingnan mo kung gaano kagulo ang mega sapatos na ito. Itinuro niya ang sapatos na inubad ni Antong kagabi. Hindi iniwan ang sapatos na nakaturo sa loop na bahay. Malas iyan. At saka pinapasok mo ang lahat ng dumi mula sa labas. Hindi ka ba tinuruan ng magandang asal? Sinasadya mo ba ito, o sadyang hindi ka lang tinuruan ng nga magulang mo hindi po sa ganun? Ano ito kinuha niya? Ang giiza sa mga sapatos. At taining ng ang gilaling. Iniwan mo ng ganito. Punong putik. Manager si Anton sa kumpanya nila. Marami siyang nakakamiting araw-araw. Kung lalabas siya na ganito, kadumi ang sapatos. Ano na lang ang isipin ngang, ibang tao ipapahiya mo ang pamilya natin. Ibinoksyok niya ang sapatos sharok, nanatili akong nakatayo. Mahigpit na makakrus ang makamay. Bumaon ang makuko ko sa aking palat. Tumayo ng tuwid ang biyenan ko at nilakpasan ako. Naglakat patungo sa sala ng mabibigat ang yaba. Ang sofa na ito ang inirekomenda ko sa inyo. Huminto siya sa harap ng sofa at hinaplos ang leather na unan. Bakit ang daming lukot dito, ba kayo natulog kagabi? Hindi po. Umupo lang po ako sandali. Kung upo ka at tatayo. Kailangan mong ayusin. Kinuha niya ang unan. Pinakpagan ng malakas. At ibinalik sa puwesto. Kayong mga kabataan. Hindi ninyo pinapahalagahan ang mga gamit. Ang tunay na leather na sofa na ganito ay napakasalan. Kailangan mong ayusin agad pagtayo mo para hindi makmarka. Ikaw na nakapag-aral. Kahit ganitong, simpleng bagay hindi mo alam. Kinagat ko ang galabi ko at hindi sumagot. Nagpatuloy siya sa paglalakat hanggang sa makita niya ang almusal na nakahain sa mesa. Huminto siya at tinitigan ang mesa. Nilagang baka po iyan. Sabi ko. Sinamantala ang pagkakataon para makapagsalita. At may lumpiang Shanghai. Ginisang kangkong. At atsara. Ito. Nilaga inilapit niya ang mukha niya sa mesa. Ang mukha niya ay parang nakakita ng isang napakaruming bagay. Bakit ang lapnaw ng sabaw, ang nilaga na niluluto ko ay hindi ganito ang kulay? Dapat malalaki ang hiwa ang gulay at ang karne ay sobrang lambot na natutunaw sa bibig. Ang sabaw dapat ay malapot at mamantika dahil sa buto-buto. Ito. Parang pinakuluan mo lang sa tubig ng Ilog Pasig. Isinausaw niya ang dulo ng kanyang hintuturo sa sabaw para tikman. At saka, ang tabang. Nakakadiri. Hindi mo ba alam na gusto ni Anton ng pakaing malasa para po iyan sa kalusugan niya? At tingnan mo itong lumpia. Anong klaseng luto? Ito tinusok niya ang gilidene lumpia gamit ang tinidor. Sunok ang kilit, tapos hindi pantay ang kulay. Ito ang tinatawag mong pahahain, medyo malakas po kasi ang apoy kaya. Tama na. Tama na. Ikinumpas niya ang kanyang kamay na parang nagtataboy ng langaw. Umalis ka diyan. Anong alam mo, isang spoiled brat na lumaki sa layaw? Pumasok ka na ba sa kusina buong buhay mo? Kailangan kong ulitin ang pagluluto. Kung kakainin ito ng anak ko, baka makasakit pa siya. Kinuha niya ang asul na ekobag na iniwan niya sa may pintuan at ibinagsak sa mesa. Pagkatapos ay sinimulan niyang ilabas ang mga gamit. Naklabas siya ng tupperware. Ito ang atsara na ginawa ko. Walang sinabi diyan sa binili mo sa grocery. Naglabas siyang isang balot ng longganisa. Ito ang longganisang lukban mula sa probinsya natin. Kinakain na ito ni Anton mula pa noong bata siya. Naglabas pa siya mega tinapay. Iyang mamamahaling tinapay na binibili mo. Walang lasa kumpara sa atin. Wala. Inilabas niya ang mapakaing dala niya at sinakop ang buong mesa. Ang napakaing inihanda ko ng may pagmamahal ay itinabi sa isang gilid. Ako, nakatayo sa may pintuan ng kusina. Pinapanot siyang sirain ang espasyo ko. Padabok niyang binuksan ang pinto na kabinet. Hinalungkat ang mga kaldero at kawali. Nagingay ang mga pinto. Kumuha siyang paminta. Tiningnan ang brand. At yumiling ng may pakasuklam. Ginalaw niya kung saan-saan ang magamit sa kusina na maayos kong inilagay. Bakit mo iniwan ang gunting dito? Nakakapahamak. Umanda na naman ang refrigerator.
Ang tunog nito ay nakakairita sa aking mga ugat, parang pagaspas ng isang higanteng insekto. Mama, maupo po muna kayo. Ako anong balak mong gawin, sagot niya nang hindi man lang lumilingon. Sa kapalpakan mo, kukutumin mo ang anak ko. Sina? Gisingin mo na si Anton. Sabihin mo nandito ang nanay niya. Huminga ako ng malalim. Opo. Pagtalikod ko papunta sa kwarto. Naramdaman ko ang matalim niyang tingin sa aking likuran na parang kutsilyo. Binuksan ko ang pintoeng kwarto nang hindi kumakatok. Hindi na natutulog si Anton. Nakasandal siya sa headboard ng kama at nag-cellphone. Ang asul na liwanag mula sa screen ay nagpamutla sa kanyang mukha. Nang marinig ang pagbukas ng pinto, tumingin siya sa akin. May dumating ba ang nanay mo? Napablikwas siyang bangon. Baka sa mukha niya ang gulat. Pero mabilis itong napalitan, NJ pili na NGT. Nandito na pala si Mama. Oh. Hindi siya nagpasabi na pupunta siya. Ang weird naman. Naginat siya at dahan-dahang ibinaba ang mapaa mula sa kama. Alam mo naman ang nanay ko. Medyo biglaan kong magdesisyon. Intindihin mo na lang. Intindihin. Ang salitang iyon mula sa bibig niya ay parang balahibong lumutang sa hangin. Walang bigat. Nasa kusina siya. Sabi ko. Sabi niya hindi raw niya gusto ang almusal na inihanda ko at ulitin daw niya ang pagluluto. Napatigil sandali si Anton sa paggalaw. Hayaan mo na siya. Sabi niya habang kinukuha ang salamin niya sa bedside table. Masarap naman magluto si Mama. Matututo ka pa sa kanya. Diba? Nilakpasan niya ako at lumabas ang kwarto. Pinagmasdan ko ang kanyang mapuputing binti na nakalabas mula sa lukot na pajama. Mula sa sala. Narinig ko ang boses ng aking biyenan. Anak. Gising ka na pala. Ipinagluto ka ni Mama ng masarap na nilaga. Halika na. Kumain ka na. Opo. Nandiyan na. Ang boses niya ay naging malambing. Parang bata. Isang tono na sobrang layo sa ginagamit niya kapag kinakausap ako. Sa mesa. May dalawang uri ng nilaga. Ang isa ay ang kakatapos lang lutuin ng biyenan ko. May malapot at mamantikang sabaw. Malalaking hiwa ang gulay. At malalaking piraso ang baka na may bulalo. Ang isa naman ay ang inihanda ko. Nakatabi sa gilid ng mesa. Malamig na ito at may manipis na sabos sa ibabaw. Nakaupo ang biyenan ko sa kabisrang mesa. Sa pwestong madalas kong upuan. Si Anton ay nakaupo sa tabi niya. Nakayuko habang kumakain. Puno ang kanyang mapisngi at tuwing ngumunguya siya. May mahinang tunog. Nakaupo ako sa tapat nila. Nakatingin sa aking plato at sa natitirang side dish. Kumain ka ng marami. Anak. Walang tigil sa paglalagay ng ulam ang biyenan ko sa plato ni Anton. Gumising pa si Mama ng madaling araw para ipahanda ka nito. Lahat ni paborito mo. Diba? Ang sarap talaga. Iba talaga ang luto ni Mama. Sabi ni Anton habang halos iluwa ang kinakain. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa mukha ng biyenan ko, sa pangiti niya. Mas lalong lumalim ang makulubot sa paligid ng kanyang mga mata. Anna. Makinig kang mabuti. Itinuro niya gamit ang tinidor ang malamig na nilagang inihanda ko. Mula ngayon. Pwede kang maghanda ng almusal kung gusto mo. Pero ang nilaga. Kailangan mong lutuin ayon sa itinuro ko. Tradisyon ito ng 40 taon sa pamilya namin at huwag mo lang basta gayahin. Gawin mo ng tama. Tumango si Anton habang puno ang bibig ng pagkain. Tahimik ko lang hinahalo ang kanin sa plato ko. Oy. Anna. Biglang tinawag ang biyenan ko ang pangalan ko. Nag-angat ako ng tingin. Bakit ang bagal mong kumain? Kumunot ang nunya at umiling. Kumakain ka na parang ibon. Ang malas naman. Ang manugang ng pamilya namin ay dapat kumain ng may gana. Kung may bisitang dumating at makita kang ganyan. Iisipin nila na tinitipid mo sila sa pagkain. Mahigpit kong hinawakan ang kutsara at tinidor. Opo. Tatandaan ko po. At singnan mo ito. Ibinaba niya ang kubyertos.
Dumukot ng isang nakatuping papel mula sa bulsa ng kanyang jacket. At iniabot sa akin. Kinuha ko ang papel at binuklat. Isang listahan nag-schedule. Sa kaliwa ay ang napetsa mula ngayon hanggang sa susunod na 3 buwan. At sa kanan ay isang listahan na mga patakaran na nakasulat sa maliliit na letra. Gumising araw-araw ngang alas 6 para mahanda ng almusal. Ang sahingang sala ay dapat punasan tuwing ikalawang araw. Bawal gumamit ng vacuum o robot sweeper. Kailangang lampasuhin ang sahig ng nakaluhot gamit ang basahan. Ang polo ni Anton ay hindi dapat labhan sa washing machine. Kusutin gamit ang kamay. Tuwing linggo ng hapon. Bumisita sa mga biyenan dala ang mga prutas. Hanon din tuwing may caravan. Anibersaryo. At iba pang pagtitipon ng pamilya. Mamili sa palengke at ihanda ang mga kakainin isang linggo bago ang takdang araw. Habang binabasa ko ang bawat detalye. Namumuti ang nga daliri kong nakahawak sa papel. Iyan ang mapatakaran ng bahay na inihanda ko. Ang boses ng biyenan ko ay sobrang autoritaryo. Basahin mo. At kung may hindi ka naiintindihan, magtanong ka. Nag-angat ako ngang tingin at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Nakatingin din siya sa akin. Ang tingin niya ay parang isang guro na naghihintay na sabihin kong, Opo. Mama. Susundin ko po lahat. Huminga ako ng malalim at ibubuka na sana ang bibig ko. Nasobrahan yata ang sabaw ko. Sabing biyenan ko. Iniiwas ang tingin at itinuro gamit ang nguso ang mangkok nilaga sa harap niya. Tumingin ako sa direksyong iyon. Punong sabaw ang mangkok hanggang sa labi. Pero hindi naman umaapaw. Pasensya na po. Babawasan ko po ngayon. Bago ko pa matapos ang sasabihin ko. Biglang umikot palabas ang pulso ng aking biyenan. Mukhang aksidente lang. Parang nasagi niya ng hindi sinasadya. Pero sobrang natural at mabilis galaw niya. Tumapon ang kumukulong sabaw ang nilaga mula sa mangkok. Dumausdos ito sa mesa at bumaksak sa aking makahita. Manipis na cotton pajama shorts lang ang suot ko. Ang sabaw na kakatango lang mula sa kaldero ay malamang nasa 70 hanggang 80 degree Celsius. Ang mainit na likido, na parang kawan ng magalit na langgam, ay mabilis na tumagos sa manipis na tela at bumaan sa aking balat. Isang matinding hapdi. Parang sinusunog ang laman ko. Gumapang ito sa buong katawan ko. Napasigaf ako at napatalon. Tumumba ang silya ko paatras. Lumihang malakas na ingay sa kahoy. Masakit hindi lang sa ibabaw ng balat, kundi hanggang sa loob ngang kalamnan. Parang pinaso ako ngang nagbabagang bakal. Paktingin ko sa ibaba. Nakita kong namumula na parang apoy ang loob ang aking hita. Sa ilang bahagi, nagsisimula ng magkaroon ng malilinaw na paltos. Diyos ko! Napakaburara mo naman umalingaw-ngaw. Sa tainga ko ang boses ng biyenan ko. Pero sa boses niya, walang bahit ng pag-alala o pahingingang tawat. Sa halip, may kakaiba itong tono ng tuwa at sigla. Bakit mo kasi inilagay ang mangkok sa pinakagilid? Gusto mo bang masunok ang kawawa mong biyenan? Tinitis ang sakit. Nag-angat ako ngang tingin para tingnan siya. Nakatayo siya sa upuan niya. Walang gala. Kahit isang patak ngang sabaw ay hindi tumama sa damit niya. Naningkit ang mga mata niya at may manipis na ngiti sa kanyang mga labi. Malinaw sa alaala ko ang ekspresyong iyon. Iyon ang hitsura ng isang matandang pusa na na-corner ang isang daga. Ana? Ayos ka lang ba sa wakas? Ay nagsalita si Anton. Pero hindi siya tumayo mula sa pakakaupo. Hindi man lang niya binitawan ang kanyang kutsara. Pumunta ka doon at magugas ang malamig na tubig. Nanginginig ang makamay ko habang tinitingnan ang binti ko. Ang pulang paso ay kumalat na parang mapamula sa loop ng hita ko hanggang sa itaas ng tuhod. Ang ilang bahaging balat ay namumuti na. Maring malalim na paso ito. Nanginginig ang mga kamay ko hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang natuklasan ko. Masyadong perpekto ang galaw ng biyenan ko. Hindi yon aksidente. Mukhang galaw iyon na inensayo ng napakaraming beses. Ang anggulo ng pagtabingi ng mangkok. Ang direksyon kung saan tumalsik ang sabaw. Ang tamang timing ng pag-ikot ng pulso.
Ang katumpakan kung paano niya pinrotektahan ang sarili niya at itinapon ang sabaw ng eksakto sa binti ko. Mama, ayos lang po ba kayo? Tanong ulit ni Anton. Ang inaalala niya ay hindi ako, kundi ang kanyang nanay. Ayos lang ako. Hinaplos ang biyanan ko ang kanyang dibdib na parang nagpapakalma. Masyadong marami ang sabaw. Nasagi ko lang ng kaunti. Tumapon na. Wala talagang kwenta itong manugang na ito. Tinitigan ko ang magina ng hindi makapaniwala. Ibinaba ni Anton ang kubyertos. Lumapit sa kanyang nanay. At sinuri ang mga kamay nito. Natatakpan ng malapat niyang likod ang kanyang nanay. Pero nakita ko. Ang masamang ngiti na lumitaw sa muhang biyenan ko. Ang ekspresyon ng isang aktor na nagtagumpay sa isang mahusay na dula. Anna. Tumayo si Anton at humarap sa akin. Nagiba na ang ekspresyon niya. Nawala ang pagiging walang pakialam. Napalitan ito ng madilim at nananakot na anyo. Nakakunot ang noo niya at nanlilisik ang mamata. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Anong sinasabi mo, hindi mo ba ako naririnig? Lumapit siya ngay isang hakbang at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Dahil sa iyo. Muntik nang mapaso si mama. Hindi ka ba hihinging ng tawad sa kanya? Siya ang mismong naktapon niyan ng sinasadya. Nakita mo. Bago ko pa matapos ang sasabihin ko. Isang malakas na tunok at biglang napalingon ang ulo ko sa isang gilid. Ang sakit na nagsimula sa piski ko ay tumagos sa utak ko na parang kidlat. Napasuray ako dahil sa lakas ang sampal at tumama ang balikat ko sa gilid ng mesa. Siguro may napunit sa loob ng bibig ko. Ang lasang kalawang ng dugo ay pumuno sa dila ko. Pagdaan ng dila ko sa loob ng bibig. Naramdaman kong may sugat sa laman ng aking piski. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Ngayon din sumabog ang sigaw ni Anton sa ulunan ko. Saan mo natutunan ang ganyang kawalan ng respeto? Parang huminto ang mundo. May matinis na tunok sa mga tainga ko at pakiramdam ko parang libu-libong bubuyog ang umikot sa ulo ko. Ang kaliwang pisngi ko ay nag-init na parang pinaso. At ang kanang hita ko ay kumikirot. Ang nga patangang dugo na nahuhulog mula sa bibig ko ay tumulo sa pajama kong basang-basa ang sabaw. Humahalo rito. Nakakadiri ang mansang kulay pula at dila. Dahan-dahan kong inilingon ang ulo ko para tingnan si Anton. Humihingal siya. Nahihirapang huminga. Ang kamay na ginamit niya sa pagsampal sa akin ay nakataas pa rin at kitang-kita ang maugat. Namumula ang mga mata niya. Parang ibinuhos niya ang buong lakas niya sa sampal na iyon. Sa likuran niya ay ang biyenan ko. Nakalukip-kip. Bakas sa mukha niya ang kakaibang kasiyahan. Tama iyan. Dapat nagpapakita ng awtoridad ang lalaki. Kung hindi, ang babae ang maghari-harian sa bahay. Isang tuyong tawa ang nakawala sa bibig ko. Ang tunog ay parang tuyong dahon na natapakan. Tumatawa ka? Naguguluhang tanong ni Anton. Anna. Nakakatawa ba ito para sa iyo? Itinaas ko ang isang kamay para patigilin siya sa pagsasalita. At pagkatapos, ay itinaas ko ang kanang kamay ko ng mataas. Inipon ko ang lahat ng natitira kong lakas at buong lakas ko siyang sinampal sa pisngi. Isang tunok na 10 beses na mas malakas at mas malinaw kaysa sa sampal niya ang umalingaw-ngaw sa sala. Sa sandaling tumama ang kamay ko sa pisngi niya. Naramdaman ko ang pagyanig ng buto niya. Narinig ko rin ang mahinang tunog ang pakakagat niya sa sariling dila. Napasuray si Anton paatras at malakas na tumama ang likod niya sa gilid ng mesa. Dahil sa impact, nagingay ang mga plato sa mesa at tuluyang tumapon ang malamig na nilaga na nakatabi. Mabilis na minansahan ng mamantikang sabaw ang puting mantel at tumulo sa sahig. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa bahay. Nanigas sa kinatatayuan ang biyenan ko. Nawala ang ekspresyon niya ng tagumpay at sobrang laki nga mata niya na parang luluwa. Gusto niyang magsalita pero walang lumalabas na boses. Napasapo si Anton sa pisngi niya at tiningnan ako. Nangingini ang nga mata niya. Ang 5 markang nga daliri ko ay malinaw na namumula at namamaga sa kanyang balat. Ikaw. Nanginginig ang boses niya. Ang lakas ang loop mong sampalin ako. Tiningnan ko ang kamay ko. Namumula ito at nagiinit. Pero ang isip ko ay nakakapagtakang kalmado. Kasing kalmadong dagat pagkatapos ng bagyo. Basura.
Dahan-dahan kong inulit ang nga salita niya. Bakit hindi pwede mo akong sampalin pero ako hindi pwede, baliw na siya ngumiti ako. Oh. Ngayon ko lang na-realize. Ako ang bali dahil nakpakasal ako sa isang lalaking nananakit ng asawa. Tama na iyan, sigaw ngang biyenan ko at sumugot sa akin. Ang mga kamay niya. Parang kuko ng agila. Ay dumapo sa buhok ko. Ang kapal ng mukha mong pagbuharang ng kamay ang asawa mo ngayon. Sasabunutan kita hanggang sa makalbo ka, hindi ako umiwas. Sa halip, kinuha ko ang cellphone ko sa ibabaong mesa. Hello. Kalmado kong sabi. Opo. 911 po ito. Diba, napatigil sa era ang kamay na biyanan ko. Gusto ko pong mag-report. Sabi ko habang nakatingin ng diretso sa mga mata niya at nililinaw ang bawat salita. May naganap na trespassing at physical abuse. Ang address po ay Tower 2. Unit 10B sa Bonifacio Global City. Taguig. Opo. Sir. Pwede po ba kayong magpadala ng pulis, agad ibinaba ko ang tawag. Ang sumunod na 10 minuto ang marahil pinakamahaba at pinakanakakakabang sandali sa kasaysayan ng tsondo na ito. Nakatayo lang ang biyenan ko na parang tinamaan ng kitlat. Ang mukha niya, na kanina'y nakanjiwi sa galit, ay unti-unting napalitan ng pagkalito at takot. Nanginginig ang mga labi niya. Ikaw. Nananakot ka lang. Diba utal niyang sabi. Anong trespassing bahay ito, nganak ko, isang manugang na nakpapapulis sa kanyang biyenan. Hindi ako sumagot. Pumunta ako sa banyo. Kinuha ang showerhead. At binuhusan ng malamig na tubig ang binti ko. Nang tumama ang malamig na tubig sa paso, medyo nabawasan ang kirot. Kitang-kita na ang mga paltos. Tumingin ako sa salamin. Namamaga ang kaliwang piski ko at ang dugo mula sa pumutok kong labi ay natuyo na. Tinitigan ko ang sarili ko ng matagal. Ako iyon. Sa ikatlong arong pagiging kasal. May pasa sa mukha. Magulo ang buhok. Namamaga ang piski. At may pasong binti. Nasaan na ang ana na iyon, ang ana na 2 taon na ang nakararaan. Sa isang company dinner, ay pinupuri dahil sa kanyang ganda at talino. Huminga ako ng malalim at nilabas ang first aid kit. Nilagyan kong betadine at tinakpang goso. Paglabas ko ng banyo, nagmamadaling nakikipag-usap si Anton sa cellphone. Kahit hininaan niya ang boses niya. Rinak na rinak ko. Hindi. Ma. Kumalma ka. Nang makita niya ako, nagulat siya at ibinaba ang tawag. Ana. Lumapit siya. Mas malambot na ang boses niya ngayon. Medyo nadala lang ako kanina. Sorry. Nakdilim lang ang paninhin ko. Trinato ko siyang parang hangin at nilakpasan siya. Sinubukan akong hawakan ni Anton sa braso. Makinig ka naman sa akin. Please. Inalis ko ang kamay niya. Huwag mo akong hawakan. Ding dong. Ding dong. Malakas na tumunog ang doorbell. Parang napatit ang isang nakabanat na tali. Pumunta ako sa pinto at binuksan ito. 2 unipormadong pulis ang nasa labas. Kasama ang security guard ng building. Profesional ang kanilang mga mukha. Kayo po ba ang tumawag, tanong ng pulis? Opo. Ako po ang nag-report ng trespassing at pananakit. Sipo. Sipo. Tumabi ako para papasukin sila. At itinuro ko ang 2 taong nakatayo at tulala sa gitnang sala. Sila po iyon. Namutla na parang papel ang mukha ng biyenan ko. Hindi. Sir. Anong ibig sabihin nito? Nagsimula siyang magpalusot. Bahay itong anak ko. Anong krimen ang ginagawa ng isang nanay sa pagbisita sa bahay ng anak niya? Nagsisinungaling ang babaeng ito. Excuse me. Lumapit ang pulis sa akin at sinuri ang sugatang mukha ko at basang pajama. Nasaktan po ba kayo? Ma'am. Opo. Sinampal po akong asawa ko at sinadya akong pasuin ng biyenan ko ang kumukulong sabaw. Sinampal, sumingit si Anton. Away mag-asawa lang po ito. Simpleng away mag-asawa lang. At sa away mag-asawa ba? Pwede nang manakit ngang tao, malamig na tanong ng pulis. Hindi.
Hindi po sa ganun. Nagsimulang mahutaw si Anton na parang naubusan ngang sasabihin. Sinampal din po niya ako, tingnan ninyo ang mukha ko. Sinampal din niya ako, ipinakita niya ang namamagang pisngi niya. Ikaw ang naunang manampal. Malamig kong sabi. Self-defense ang ginawa ko. Pero, anong sinasabi mo, sir? Ma'am, kumalma po muna tayo. Awat ng pulis. Unang-una, linawin muna natin ang sitwasyon. Nilabas niya ang kanyang notebook at sinimulang isulat ang madetalye ko at ang nangyari. Ako, pinipigilan ang anumang emosyon. Ay sinabi lang ang mga katotohanan. Ang pagpasok ngang walang paalam ngang biyenan ko. Ang panglalait niya sa pagkain. Ang insidente ang pagtapon ang sabaw. Walang tigil sa pagsingit sina Anton at ang biyenan ko. Sumisigaw na hindi raw iyon totoo. Pero napilitan silang tumahimik nang sawayin silang ang pulis. At isa pa po, sabi ko, tumingin sa akin ang mapulis. Ang kondo na ito. Dahan-dahan kong inikot ang paningin ko sa buong bahay. Pagari ko po ito. Binili ito ngang magulang ko bago pa man kami makasal. Eksklusibong pag-ari ko ito. Mula sa Dragon Activistant. Inilabas ko ang isang envelope na nakahanda na. Kopya itong titulong kondo. Pakitingnan po. Inabot ko ang dokumento sa pulis. Maingat niya itong sinuri. Tumango. At humarap kay Anton. Sir, ang property na ito ay nakapangalan lang sa asawa ninyo. Nawalan ngang kulay ang mukha ni Anton. Kinagat ang labi. At sumagot ng mahina. Hindi. Hindi po totoo iyan. Kung ganoon, mayroon po ba kayong contract of lease o anumang dokumento na nagpapatunay na may karapatan kayong tumira rito? Asawa niya ako, 3 araw pa lang kaming kasal. Anong dokumento ang kailangan ng isang asawa para tumira sa bahay ng asawa niya sa batas po? Kailangan ninyo. Madiing sabi ang pulis. Ang mga ari-arian na nakuha bago ang kasal ay paraphernalia property at hindi kasama sa conjugal property. Maliban kung may prenuptial agreement. Kung pinapaalis kayo ngang may-ari, kailangan ninyong umalis. Nanlaki ang mamatangang biyenan ko. Ano-anong kalokohan iyan, nanginginig ang boses niya. Anton, sabi mo sa akin. Sa iyo ang bahay na ito. Sinabi mo iyan sa mama, hindi sumagot si Anton. Nakayuko siya at nagtago sa anino. Dahil dito. Sabi ko. Gusto kong umalis ang 2 taong ito sa pamamahay ko ngayon din. Ano, sigaw biyenan ko? Narinig na po ninyo. Pakiusap. Lumabas na kayo ngayon din. Sabi ko habang nakaturo sa pinto. Lumayas kayo sa bahay ko, pumiyok ang boses ng biyenan ko. Ang kapal nga mukhang isang manugang na palayasin ang biyenan niya. Gusto mo bang sumpungin kang karma, wala kang puso? Napasalampak siya sa sahig at nagsimulang umiyak ng malakas. Diyos ko po, nagpalaki akong anak ng may hirap para lang mapunta sa isang ahas na katulad nito, papa ni Anton. Nakikita mo ba kami mula sa langit ang anak mo? Papalalayasin sa kalsada, hinampas niya ang sahig at sumigaw habang nakaduro sa akin. Malandi, akala mo ba makakalusot ka? Ipapayak kitang dugo. Nakahalukip-kip lang ako at tiningnan siya mula sa itaas. Ang nakangiwi niyang mukha. Ang mga luha. Ang sipon. Ang ngasumpa na lumalabas sa bibig niya. Nakakapokto ko. Wala akong naramdamang galit. Nakakatawa lang. Parang nanonood ng isang murang teleserye. Mama. Tawag ko sa mahinang boses. Kung ipagpapatuloy ninyo iyan, kukuha ako ng protection order ngayon din. Ano, Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Maring iutos ng korte o barangay na umalis ang abuser sa bahay o pagbawalang lumapit sa biktima. Kung lalabagin ninyo iyon, hindi lang kayo magmumulta, kundi pwede rin kayong makulong. Biglang tumigil ang pag-iyak ng biyenan ko. Tumingin siya sa akin ng tulala. Gumagalaw ang mga labi. Pero walang lumalabas na boses. Ikaw. Sino ka ba talaga? Hindi po ako abogado. Sabi ko. Pero marunong akong mag-Google. Nakatinginan ang nga pulis. Mrs.
Tumikhim ang pulis. Mas mabuti pa po sigurong umuwi muna kayo sa inyo. Kung magpapatuloy po kayo sa panggugulo rito. Pwede po namin kayong damputin dahil sa alarm scandal. Hindi ako aalis, sinabi na nga po namin sa inyo. Medyo inis na sabing pulis. Pinapaalis na kayo ng may-ari. Kasinungalingan iyan pagka ang mapapel na iyan, Anton. Magsalita ka sa iyo, ang bahay na ito. Di ba tahimik pa rin si Anton? Kinakagat niya ang kanyang malabi habang nakatingin sa sahig. Sa mga mata niya, nagahalo ang hiya at gali. Anton, napipika na ba? Dahan-dahan siyang nakangat ng tingin. Tiningnan ang nanay niya. Pagkatapos ay ako. At sa huli, ay ang mapulis. Totoo po. Halos pabulong ang boses niya. Kay ana ang bahay na ito. Nawalan ng kulay ang mukha ng biyenan ko. Ano, malis na tayo? Ma! Huminga siya ng malalim. Umalis na tayo bago pa tayo lalong mapahiya. Anong sinasabi mo na alis tayo, sabi niya at hinawakan ang nanay niya sa braso para piliting patayuin. Nanlaban ang biyenan ko. Pero wala siyang laban sa lakas ng anak niya. Kinalatkat niya ito papunta sa pinto na parang sako. Bitawan mo ako, hindi ako alis. Kailan pa nangyari na ang manugang ang nagpapalayas sa biyenan, tama na? Ma, parang awa mo na, hindi pwedeng umalis, ako ang unfair. Diyos ko, nawala ang anino ng dalawa sa likod ng pinto. Sa huling sandali, lumingon si Anton para tingnan ako. Hindi ko makakalimutan ang tinging iyon. Walang pagsisisi o pahinging tawat. Isang nakakapanindig balahibong galit. Clack! Sumarang gipinto. Sa wakas, isang buong katahimikan ang bumalot sa bahay. Umuhong pa rin ang manghatay-ha ko dahil sa sampal. Mahapdi pa rin ang binti ko. Masakit ang pisngi ko. At naksimula na namang tumulaw ang duho mula sa pumutok kong labi. Ma'am, lumapit sa akin ang pulis na bakas ang pag-aalala. Gusto po ba ninyong magsampang ang formal na reklamo? Mas mabuti po kung ipupunta kayo sa ospital para kumuha ng mediko legal. Kung sakaling gusto ninyong magsampa ang kaso. Hindi ko na siya pinatapos. Hindi po muna ako magsasampa ang kaso ngayon. Gusto ko lang po talagang umalis sila. Nakatinginan ulit ang mga pulis. Kung ganoon po, ilok ninyong mabuti ang pinto. Sabi ng pulis. Kung bumalik po sila para manggulo, huwag po kayong mag-atubiling tumawag ulit. Salamat po. Inihatid ko sila hanggang sa pinto. Sumara ang pinto at narinig ko ang tunog ng electronic lock. Isinandal ko ang noo ko sa malamig na pinto. Ipinikit ang mga mata ko. At nanatili sa ganung posisyon ng matagal. Makalipas ang ilang sandali. Kinuha ko ang cellphone ko sa bulsa at nahanap ng numero. Hello po. Opo. Locksmith po ito. Sabi ko sa tuyong boses. Gusto ko pong magpapalit ang lock. Naikabit ang bagong lock bandang 2:00 ng hapon. Ang locksmith, isang lalaking nasa 45 anyos, ay napakabilis, gumalaw habang nagtuturnilyo. At walang tigil sa pagsasalita. Mukhang bahay ng bagong kasal tapos nagpapalit na agad ng lock. May nakakita po bang ang passcode ninyo? Wala po. Ang malo kasi ngayon. Naiwan ang fingerprint kaya, madaling manakaw ang passcode. Kailangan tinatakpan ng kamay kapag pumipindot. Opo. Opo. Sagot ko habang nakatulala. Iniisip kung anong passcode ang ilalagay ko. Ang birthday ni Anton hinding-hindi. Ang anniversary ng kasal namin lalo na. Sa huli, inilagay ko ang huling 4 na numero ng cellphone ng nanay ko. Nang umalis ng locksmith, umupo ako sa isang silya sa may pintuan at tinitigan ang bagong lock na kumikinang sa kulay pilak. Latest model ito na may 10-digit keypad at fingerprint scanner. Ngayon, bahay ko na talaga ito. Kung wala akong permiso, kahit langgam hindi makakapasok. Tumunog ang cellphone ko. Si Anton. Sa likod ng pangalan na lumitaw sa screen ay may heart emoji na siya mismo ang naglagay. Hindi ko sinagot. Tumunog ang ringtone ng halos 30 segundo bago namatay. Akat na naksimulang pumasok ang mga text. Nagvibrata ang cellphone na parang balif na insekto. Pab.
Mali ako. Nadala lang ako kanina. Nandong kasi si mama. Hindi ko naman pwedeng panurin lang. Naintindihan mo ba, please? Kumalma ka at mag-usap tayo. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko, Ana? Bob. Please. Hindi tumitigil ang notifikasyon. Binasa ko isa-isa ang mga nakakaawang mensahe. At pagkatapos, ay nagpadala ako ng isang litrato. Isang litrato ng bank statement na aksidente kong nakita sa ilalim ng drawer sa study room. Nakapangalan ang account kay Anton. Pero sa description, nakalagay ang auto transfer monthly. At ang beneficiary ay ang biyenan ko. Ang halaga ay 20,000 piso. Nang makita ko ang statement na iyon, wala si Anton sa bahay. Aksidente ko lang itong nakita habang nahahanap ng gunting para buksan ang isang package. Doon ko nalaman. May tinatago ang lalaking ito. Pero dahil nangyari iyon bago kami ikasal, kinumbinsi ko ang sarili ko na mababako ko rin siya unti-unti. Ha? Ang tanga ko. Pakaisin na litraro. Biglang tumigil ang pagbahangang mensahe mula kay Anton. Naisip ko na ang reaksyon niya nang makita ang litrato. Una, gulat. Susunod, pakalito. Tapos, galit. At sa huli, malamang takot, dahil akala niya ay naitago niya itong mabuti. Hindi niya inasahan na alam ko na pala. Ngayon, hindi na text kundi tawag. Si Anton ulit. Pinindot ko ang reject. Tumawag ulit. Reject. Tumawag ulit. Reject. Pagkatapos ang halos 10 beses. Mukhang sumuko na siya. Ini-silent ko ang cellphone ko. Tumayo ako at pumunta sa walk-in closet. Sa kabinet ni Anton. Nakasabit pa rin ang mga suit. Polo. At jacket niya. Nandun din ang navy blue na necktie na niregalo ko nung birthday niya. Tumayo ako sa harap ng kabinet. Tinitigan ng maga ito sandali. At nagsimulang humala. Isa-isa ko itong inilabas at itinapon sa sahig. Bumaksak ang isang suit na may malakas na tunog at nalukot ang isang polo. Kinuha ko ang necktie. Tiningnan ng 2 segundo. At itinapon din sa sahig. Medyas. Underwear. Pantulog. Sapatos. Shave. At pabango na kalahati na lang. Inilagay ko ang lahat sa isang malaking itim na garbage bag. Tumawag ako engagement notes para ipalabas ang magagamit saan po dadalhin. Ma'am, tanong na matanong. Sa basurahan po sa basement. Sagot ko. 4:00 nang dumating ang maintenance at kinuha ang mga itim na bag. Mula sa balkonahe. Pinanut ko silang iwan ang mga garbage bag sa isang gilid ng basurahan. Medyo malayo kaya hindi ko masyadong makita. Pero ang isipin na ang mamamahaling suit at polo niya ay nakahalo sa mabahong dumi at nabubulok na basura ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Isang kakaibang kasiyahan ang pumuno sa dibdib ko. Parang nakapagpuksa akong naipis na nagtatago sa bahay. Para sa hapunan. Nag-order ako sa GrabFood. Isang order enege, beef salpikaw. Inihaw na manok. At isang tiyan ng beer. Kumain ako mag-isa sa walang taong sala habang nanonood NKTV. Mula sa speaker. Naririnig ang tawanan ng Emga, artista sa isang variety show. Parang tunok mula sa ibang mundo. Ang nangyari kaninang umaga ay parang panaginip, ang biyenan kong pumasok ng walang paalam. Ang mainit na sabaw na tumapon sa hita ko. Ang sampal niya. At ang ganti kong sampal. Tiningnan ko ang kanang kamay ko. Medyo namumula pa rin ito. Pero nawala na ang sakit. Walang tigil sa pagte-text si Anton. Tinitingnan ko lang ang preview sa notification screen. Pero hindi ako nagre-reply. Nuwang una nagsosorry siya. Tapos nagpapaliwanag. At ngayon, naaninis na. Anong ginawa mo sa mga damit ko, akin iyon, baliw ka na ba? Sino ka sa akala mo para itapon ang magagamit ko? Ana, makikita mo? Ang mga huling text ay halos pananakot na. Akala mo ba makakatakas ka, ano naman kung sa iyo ang bahay?
May utang na loob ka sa akin. Naiintindihan mo papahirapan ko ang buhay mo. Sa pagbasa ko nga mensaheng iyon, napangiti ako ng mapakla. Utang na loob anong? Utang na loob ang 3 milyong piso na ibinigay ngang magulang ko para sa tsondo na ito, o ang kalahating milyong pisong regalo ang pamilya ko noong kasal o ang daan-daang libong piso na inutang niya sa akin nitong nakaraang 2 taon na hindi niya binayaran. Binuksan ko ang notice app at nagsimulang gumawa ang listahan. Regalo sa kasal. Kalahating milyong piso. Bayad sa venue. 200,000 piso. Gown at suit. 100,000 piso. Catering. 300,000 piso. Para na inutang ni Anton ng halos 10 beses. Kalahating milyong piso, kabuuan. Higit 1 milyong piso. Tinitigan ko ang halagang iyon ng matagal. At pagkatapos ay tinawagan ko ang papa ko. Papa. Oh. Anna. Bakit ganyan ang boses mo? Huminga ako ng malalim. Papa. Magpapa-enula ako. Sa kabilang linya. Nakaroon ng 3 segundong katahimikan. May nangyari ba? Kalmado kong ikinuwento ang lahat ng nangyari ng araw na iyon. Pagdating sa bahagi kung saan sinampal ako ni Anton, sinubukan kong huwag panginginigin ang boses ko. Parang nakukuwento lang ang buhay ng iba. Pero ang katahimikan ni Papa ay palakas ng palakas. Sa huli, nagsalita si Papa sa napakalamig na boses. Puno ng galit na hindi ko pa narinig kailanman. Ang lakas ng loob niyang saktan ang anak ko. Papa, huwag na po kayong makialam. Sabi ni Papa, ako na ang bahala rito. Hindi. Papa, kaya ko po ito. Ana. Medyo lumambot ang boses ni Papa. Alam kong matalino ka. Pero hayaan mo na si Papa ang gumawa ng maduming trabaho. Magpahinga ka na. Pagkatapos ibaba ang tawak. Umupo ako sa sofa. Yakap-yakap ang mga tuhod ko. At nakatitig sa isang mansa sa kisama. Nawawalan ng pakiramdam sa oras. Kinabukasan. Pumunta ako sa Regional Trial Court. Samga Pasilyo ne Korte. Nagahalo ang amoy ng lumang papel at murang air freshener. Naglakat ako sa kulay abong sahig at huminto sa isang bintana. Sa likod ng bintana. Isang empleyada na nasa mid-40s. May salamin at maayos na nakapusod ang buhok. Ang nagsusuri NMA papel. Good morning po. Sabi ko. Gusto ko po sanang magtanong tungkol sa proseso NG, Declaration of Nullity of Marriage o Annulment. Nag-angat siya ng tingin sa akin. Tumigil ang tingin niya sandali sa pasa sa mukha ko. Pagkatapos ay inayos ang kanyang salamin. Gaano na po kayo katagal kasal? 3 araw po. At nairehistro na po ba ang kasalo po? Tiningnan niya ulit ako. Ngayon ay may kakaibang ekspresyon. Annulment sa loob ng 3 araw. Ano po ang dahilan? Psychological incapacity po. Sabi ko. At physical abuse sa ilalim ng VAWC. Pati panlilin lang baho ikasal. Kumuha siya ng form at iniabot sa akin. Tinatanong ang bawat detalye. Sumagot ako na parang makina. Pangalan. ID. Petsang kasol. Detaling asawa. Sitwasyon noga pananakit. Kung mayroon akong mediko legal. Nang matapos ako. Binigyan niya ako ng listahan ng makailangang dokumento. Petition. ID. Marriage certificate. Ebidensya ang pananakit. Listahan ng ari-arian. Hihilingin din ba ninyong ibalik ang margalo at gastos sa kasal? Dagdag niya. Kung ganoon po, kailangan ninyong mag-file din ng hiwalay na kaso para sa property relations. At bago iyon, kailangan munang mapatunayan ang grounds ninyo. Medyo matagal po ang proseso. Wala pong problema. Sabi ko. Marami po akong oras. Paglabas kong korte. Pumunta ako sa ospital. Ang pasong binti ko ay may ilang paltos at ang ilan ay pumutok na. Naklalabas ng nana. Nilinis ng doktor ang sugat. Niladyang ointment. At binigyan ako ng medical certificate na may kasamang 2 linggong leave.
Via WC po ba ito, tanong ng doktor. Hindi ako sumagot. Bumuntong hininga siya at inabot ang certificate. Itago po ninyong mabuti. Kakailanganin ninyo iyan. Habang pauwi, dumaan ako sa convenience store at bumili ng 2 sandwich at 1 kahon ng gatas. Wala akong ganang magluto. Kung papasok ako sa kusinang iyon, maalala ko ang tumapong sabaw, ang mga sigaong biyenan ko, at ang mukha ni Anton nang saktan niya ako. Ininit ko ang sandwich sa microwave at kumain habang nakaupo sa tabi ng bintana. Sa labas, lumalalim na ang gabi sa BGC. Ang ngailaw ng sasakyan ay kumikinang na parang kwintas ng perlas na gumagala. Bzz. Bzz. Tumunog ulit ang cellphone ko. Hindi si Anton, kundi isang unknown number. Nag-alangan ako, pero sinagot ko rin. Hello, kausap ko po ba si Mrs. Ana Garcia, isang magalang na boses ng babae? Opo. Ako nga po. Magandang gabi po. Tumatawag po ako mula sa isang news program. Pinatay ko agad ang tawag at inad ang numero sa blocklist. Hindi ko alam kung sino ang nagbigay ng numero ko. Pero wala akong balak makisali sa mga reporter. Sa cellphone ko, may 2,000 ng unread messages. Karamihan ay mula kay Anton. At ang ilan ay ipinadala ang biyenan ko gamit ang ibang numero. Ang text ng biyenan ko ay sobrang bastos na hindi na pwedeng ulitin. Ahas ka, inakit mo ang anak ko at sinira ang buhay niya, malandi susumpain ka, ipagkakalat ko sa buong barangay kung anong klaseng tao ka pagkabasa ko sa mamensaheng iyon. Bigla akong nakaramdam ng matinding pagod. Hindi galit. Sadyang pagod lang. Pagod na tumatagos hanggang buto. Pakiramdam ko ay isa na lang, akong walang lamang basyo. Pinatay ko ang cellphone ko. Humiga sa sofa. At tumitik sa kisame. Sa isang sulok ng kisame. May maliit na months. Kailan pa nakaroon niyan, hindi ko iyan napansin dati. Tinitiyan ko ang mamsa. At nang hindi ko namamalayan, nakatulog ako. Sa panaginip ko, binangungot ako. Araw ng kasal namin. Nakasuot akong perpektong puting wedding gown at naklalakat sa isla ng simbahan. Daan-daang bisita ang nakatingin sa akin. Sa tabi ko, nakangiti si Anton na nakasuot na suit. Naktanong ang pari. Ana, tinatanggap mo ba si Anton bilang iyong asawa? Ibubuka ko sana ang bibig ko para sabihin. Opo. Hindi nagising ako ng patalon dahil sa sarili kong poses. Madilim ang sala at tanging ang mga ilawng siyudad ang kumikinang sa labas. Nakahiga lang ako ng matagal hanggang sa kumalma ako. Pumunta ako sa banyo at nagilamos. Binuksan ko ang cellphone ko. 3:00 ng madaling araw. May higit 100 unread messages. Nang hindi na binabasa isa-isa. Nag-scroll ako hanggang sa dulo. Isang chat sa messenger mula sa kaibigan ko noong college ang nakakuhang atensyon ko. Ana, nakita ko ang kumakalat sa Facebook tungkol sa inyo. Ayos ka lang ba, may naka-attach na link? Pag-click ko sa link. Dinala ako nito sa isang viral na post sa isang sikat na Facebook group para sa mga nanay. Ang title, bagong kasal na nakatira sa luxury condo sa BGC. Nanakit ng biyenan at pinalayas ang asawa. Tulungan ninyo akong mahanap siya. Nag-scroll ako para basahin ang nilalaman. Post ito ang biyenan ko. Sobrang baluktot ng kwento na nakakatawa na. Ayon sa kanya, sinadya ko raw itapon ang mainit na sabaw para saktan siya. Sinuntok ko raw ang asawa ko nang subukan niyang umawat. At sa huli, pinalayas ko raw sila sa gitnang gabi. Inilarawan niya ako bilang isang mukhang parang gold digger. Walang puso. At materyalosa. Mayroon na itong libu-libong comments. Karamihan ay minumura ako. Paano nakapag-asawa ang ganyang klaseng babae? Wala talagang modo ang makabataan ngayon. Nakakatakot na nakit ng biyenan. 3 araw pa lang nakasal. Gusto naming makita ang mukha niyan. Ay reveal ang pangalan habang binabasa ko ang mga comments. Nakakapagtakang kumalma ako. Alam kong darating ang araw na ito. Ang taong tulad ng biyenan ko ay hindi madaling sumuko. Dahil hindi niya ako kayang talunin sa totoong buhay. Sinusubukan niyang maglabas ng sama ng loob sa pamamagitan ng trial by publicity sa internet.
Ibinaba ko ang cellphone sa mesa at dahan-dahan. Iza-iza kong binasa ang mga comment. May mga insulto. Pero mayroon din namang maingat na nagsasabing dapat pakinggan ang makabilang panig. Pagkatapos mag-isip ng sandali. Imbes na mag-reply sa post niya. Binuksan ko ang ibang app. Hindi ako nagmamadali. Kailangan ko muna kasing may hanapin. Ang CCTV na ipinakabit ko para sa seguridad ko nung mag-isa pa akong nakatira. Bago pa lumipat, si Anton. Nakatago na ito sa isang florera sa tabi ng TV stand. Kaya mahirap mapansin. Sakop ang anggulo nito ang buong sala at ang dining table. Ikinabit ko talaga ito para bantayan ang pusa ko. Pero dinala ko ang pusa ko sa bahay ng magulang ko 1 linggo bago ang kasal dahil nag-inarta ang biyenan ko na may alergi raw siya sa balahibo ng pusa. Mabuti na lang at hindi ko tinanggal ang kamera. Binuksan ko ang app at hinanap ang recording kaninang umaga. Medyo malabo ang video. Pero malinaw ang audio. Mula sa sandaling pumasok, ang biyenan ko gamit ang passcode. Bawat salitang sinabi niya. Bawat galaw niya ay nakarecord. Ang mapanlalait niya sa akin. Ang eksena kung saan sinampal ako ni Anton. Ang eksena kung saan gumanti akong sampal. At ang eksena kung saan naglupasay ang biyenan ko sa sahig pagkatapos kong tumawag ng pulis. Nag-download ako ng kopya at nag-save sa cellphone at sa cloud. At saka ako nagsimulang mag-type. Hindi sa Facebook group ng mga nanay. Dahil mababa ang reach dun. Ang pinili kong lugar ay isang sikat na anonymous corporate forum. Gaya ng Reddit Philippines. Kung saan tumatambay ang maempleyado ang malalaking kumpanya. Kung mag-viral ito dito, kakalat ang sismis sa buong industriya sa isang iglap. Gumamit ako ng anonymous account. Title para sa manager ngang isang sikat na korporasyon sa BGC na nanampal ngang asawa dahil sa nilagang baka. Content hello. Ako ang asawa ngang tinutukoy ko. 3 araw pa lang kaming kasal. Pumasok nang walang paalam ang biyenan ko sa tsondo namin ng madaling araw at nagreklamo na hindi raw masarap ang almusal. Tapos, sa hapag-kainan. Nakaroon ng pagtatalo at sinadyang itapon ng biyenan ko ang kumukulong nilagang baka sa hita ko. Napaso ang binti ko. Pero pinalabas niyang ako ang may kasalanan. Ang asawa ko. Imbes na tulungan ang asawa niyang nasaktan, ay sinampal ako para magpakita ng autoridad sa harap ng nanay niya. Eksaktong ganito ang sinabi, niya lumuhod ka at humingi netawat. Walang modo nakaatak po ang video. Kayo na po ang humusga. In-edit ko ang video at in-upload. Binigyan ko ang highlight ang eksena kung saan sinampal ako ni Anton. Ang eksena kung saan naglulupasay ang biyenan ko sa sahig. At ang eksena kung saan inilabas ko ang titulo ng tsondo at pinalaya sila. Bago ko pindutin ang post button, nag-alangan ako sandali. Kung ipopost ko ito, wala nang bawian. Ang kahuli-hulihang respeto na natitira sa aming dalawa ay masisira. Pero, ano ngayon? Naisip ba niya ang respeto noong sinampal niya ako pinindot ko ang post? 20 minuto pagkatapos ma-publish. Sumabog ang comment section. Hala. Totoo ba ito sino? Yung nasa video sa ang kumpanya yan. Wow. Ang tapang na nanampal ngang asawa sa harap ng nanay. Tingnan ninyo yung nanay na naglulupasay sa sahig. Naakinarte pa parang teleserya. Teka. Sa babae pala yung bahay. Palamunin pala yung lalaki ope. Ibigay mo naman ang initials ng kumpanya ng asawa mo para maiwasan namin dumadami ang comments in real time. Hindi na makasabay ang mga mata ko sa pag-scroll. May nag-analyze ng mga clues sa video at mabilis na naimbestigahan ang pagkakakilanlan ni Anton. Yung ID lays niya. Parang sa ka-group yan. Kung manager siya. Malamang sa sales department yan o sa HR sa head office. Manager sa ka-group na Anton ang pangalan. Hanapin natin hindi na ako nag-comment. Pinatay ko ang cellphone. Humiga sa sofa. At hinintay na sumabog ang bagyo habang nakatitik sa kisame. Kinaumagahan. Literal na naginit ang cellphone ko. 47 missed calls. Hihit 200 unread messages. Karamihan ay unknown numbers. Mayroon mula kay Anton.
sa biyenan ko. At pati mula sa Harangkay Group. Una kong pinakinggan ang voicemail mula sa HR. Good morning. Kausap po ba namin si Miss Ana Garcia? Asawa ni Mr. Anton Perez, tumatawag po kami mula sa Human Resources ng K-Group. Gusto po sana naming i-verify ang mga detalye tungkol sa isang video na kumakalat sa internet. Pakitawagan po kami kapag may oras kayo. Tapos, isang voicemail mula kay Anton. Anna, nababalik ka na ba? Hindi mo ba alam na kapag pinos mo iyan? Sira na ang buhay ko. Anong gusto mo? Ibibigay ko ang annulment. Gusto mo ba ay sustento? Pero bakit kailangan mong sirain ang pagkatao ko ng ganito? Binabalaan kita. Burahin mo ang video na iyan ngayon din kundi idedemanda kita ang cyber libel, Anna. Parang awa mo na. Tulungan mo ako. Ang boses niya ay nagbago mula sa galit papunta sa pagmamakawa. At sa huli, isang nakakaawang iyak. Hindi ako sumagot. Binuksan ko ang forum app para tingnan ang status kang post ko. Higit 500,000 views. Higit 10,000 comments. Trending na rin sa X. Sa Topet. Nandun ang manager na nakit VOVC. Pag-click ko sa topic, nakita kong nahanap na ng mga internet detective ang university ni Anton. Ang taon kung kailan siya nahire. Ang department niya. At pati ang picture niya mula sa kumpanya. Gali na gali ang gataw. Paano nakakapagtrabaho ang ganyang klaseng basura sa isang malaking kumpanya, kung hindi siya tatanggalin ng kumpanya? Magpoprotesta kami sa labas ng opisina nila. Kailangan i-reveal ang identity niya at sirain siya. May nag-screenshot ng post ng biyenan ko sa Facebook group at pinagkumpara ito. Viral din ang post na ayon. Ang pinaka-nakakatawa. Isinulat ng biyenan na ang manugang daw ang unang nanakit. Pero sa video, kitang-kita na ang lalaki ang unang nanampal. Magina nga sila. Parehong sinungaling. Pumunta ako sa post ng biyenan. Binahas siyang mura kaya binura niya ang post at nagtago habang nakbabasa ang comments. May isa na nakpatayong ng balahibo ko. Op? Alam mo ba ang tungkol sa nanay niya? May nag-reply. Anong nangyari? Sumagot ang orihinal na nag-comment. Matagal na akong nagtatrabaho sa kumpanyang gito. Pumunta na rito dati ang nanay ni Anton para manggulo. Tungkol yata iyon sa problema sa housing loan allowance ng kumpanya. Naklupasay siya sa lobby na head office at naksisiha. Kinaladkad, siya N.M.A.E.J. Ward palabas. Mula noon, sikat na ang nanay ni Jasamga empleyado. Ngayon, inulit na naman. Tinitigan ko ang comment. Tulala. Nanggulo na pala ang biyenan ko sa kumpanya. Ngayon ko lang ito narinig. Kahit kailan. Walang sinabi si Anton sa akin. Sa sandaling iyon, narealis ko. Sa nakalipas na 2 taon, wala pala akong alam sa lalaking minahal ko. Hindi ko alam na nagpapadala siya ng pera sa nanay niya buwan-buwan. Hindi ko alam na ang nanay niya ay ugaling manggulo. At hindi ko alam na isa siyang mamasboy na susundin ang lahat nagasabihin na nanay niya. Akala ko ang pag-asawa ay para sa 2 tao, pero para sa kanya, ang pag-asawa ay isang paraan para ipasa ang responsibilidad niya sa nanay niya. At isang mapakukunan ng pera. At ako ang tangang nagbigay ngang bahay at pera. Napangiti ako ng mapakla at ibinaba ang cellphone. Kinahapunan, lumitaw ang biyenan ko sa gate ng Chondo. Ma'am Anna, nandito po ang biyenan ninyo sa gate. Ang buses ng guard sa intercom ay nagalala. Nagpoprotesta po siya, may dalang karatula. Sinasabi po niyang inaapi ninyo siya at pinalayas. Nakakagulo na po ang mga tao at nagiging problema na. Ibinaba ko ang telepono at lumabas sa balkonahe para manut. Sa labas ng G-gate ni gate kondo. May nakaparadang itim na kotse. At sa harap nito, hawak ang biyenan ko ang isang karatula na gawa sa karton. Masamang manugang. Pinalayas ang biyenan, sobrang lakas ang boses niya. Umaabot hanggang sa unit ko sa 3rd floor. Magkakapitbahay. Tingnan ninyo ang babaeng ito na sumira sa buhay ng anak ko. Dito nakatira ang pinakamasamang babae sa mundo.
Nakumpulan ang mga dumadaan at mga usisero. Sa tabi niya, nakita ko si Anton na nakatayo at nakayuko. Kinuha ko ang cellphone ko. Nag-video. At tumawag sa 911. Hello? Nandito po ako sa Begeta. May nag-iiskandalo po rito at nanggugulo sa labas ng condo namin. Makalipas ang 20 minuto. Dumating ang 2 poliskar. Nakasandal sa railings ang balkona. Pinanut ko kung paano dinala ng mga pulis ang biyenan ko. Kumakapit siya sa mga pulis at nagwawala. Pero sa huli ay naipasok din siya sa likod ng poliskar. Sumunod din si Anton sa kotse. Bago siya sumakay, tumingin siya sa direksyon ng balkonahe ko. Hindi ko alam kung nakita niya ako. Pero hindi ako nakataho. Tiningnan ko lang siya mula sa itaas. Bigla kong naisip ang masalitang ibinulong niya sa tainga ko noong araw ang kasal namin. Anna, magiging masaya tayo. Masaya? Ang kaligayahang tinutukoy niya ay ang maging libreng katulong niya ako. Maging ATM niya. At maging tagasalo, enge mga emosyonal, na basura enge nanay niya. Sa sumunod na 2 linggo, itinuon ko ang buwang oras ko sa paghahanda and isa sampa kong kaso. Ang abogada ko ay inirekomenda ni Papa. Isang abogadong may pinakamataas na success rate sa mga annulment case sa Makati. Nasa 45 anyos. May gold rim na salamin. At may matalim na tingin. Sinuri niya ang mga dokumento. Sapat na sapat ang mga ebidensya natin. Sabi niya. Ang video. Ang medico legal. Ang titulo, enye, kondo. At ang mga bank statement ng patagong pagpapadala ng asawa mo sa nanay niya. Perpekto ito. Makano po ang mababawi ko ang mga regalo at gastos sa kasal ay pwedeng mabawi ng buo sa pamamagitan ng damages. Malinaw na sa kanya ang kasalanan. Inayos niya ang salamin niya. Ang problema ay ang perang inutang niya sa iyo na walang kontrata. Mas mahirap itong patunayan. Pero susubukan natin gamit ang mga text messages at bank transfers. At ang kondo ay paraphernal property mo. Hindi iyan pwedeng galawin ng asawa mo. At hindi iyan kasama sa conjugal properties. Paano naman po ang mga loan? Anong loan? Inabot ko sa kanya ang isang dokumento na kinuha ko sa bangko. Natuklasan ko ito noong nakaraang linggo. Isang statement na nagpapatunay na kumuha si Anton ng personal loan na 1 milyong piso sa isang bangko gamit ang pangalan ko. Ang petsa ng loan ay pagkatapos mismo ng engagement namin. At ang account kung saan napunta ang pera ay sa isang taong hindi ko kilala. Ano ito kumunot ang nuweneha abogada? Hindi ko rin po alam. Wala nga po akong app ng bangkong iyan. Pero ginamit niya ang cellphone ko para mag-authenticate at kunin ang loan. Natahimik sandali ang abogada. Identity theft ito. At estafa? Mading sabi niya. Gusto mo bang magsampa ang criminal case? Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Siyempre po, nang magsimula ang investigasyon ng pulisya. Nabuksan ang Pandora's box. Lumabas na si Anton. Sa nakalipas na 2 taon, ay umutang sa iba't ibang lending apps at bangko gamit ang pangalan ko. At ang kabuang halaga ay umabot sa halos 3 milyong piso. Ang malaking bahagiang perang ito ay napunta sa bank account ng biyenan ko. Ang 20,000 piso buwan-buwan ay dulo lang pala ng yelo ayon sa investigasyon. Bumili ang biyenan ko ng isang maliit na bahay sa Fairview. At ang pinanggalingan ng pera para rito ay ang loan na ipinangalan sa akin. Nang marinig ko iyon sa presinto, kumulo ang dugo ko. Umutang gamit ang pangalan ko para ibili ang bahay ang nanay niya. Sigurado po ba kayo? Tanong ko. Opo. Napakalinaw ng paper trail. Sabi ng investigador. Kakasuhan siya new falsification of public documents at estafa bilang biktima. Pwede rin kayong humiling ng restitusyon para mabawi ang pera. Tumango ako ng tahimik. Paglawas kong presinto. Umupo ako ng matagal sa isang bench. Ang mailaw ng siyudad ay nanginginig na sumasalamin sa madilim na tubig. Naalala ko ang unang date namin ni Anton. Binigyan niya akong kape at ngumiti ng nahihiya.
sabi niya. Gusto niya NHMAga, independent na babae. At pangarap niyang mamuhay ng may respeto sa isa't isa. Nang oras na iyon, mukhang totoo ang na sinasabi niya. Pero ngayon, nakita kong naghahanap lang pala siyang tangang may pra. Makalipas ang ilang buwan. Dahil sa matibay na ebidensya. Mabilis na lumabas ang desisyon ng Korte. Declaration of Nullity of Marriage granted. Napatunayang itinago ngang asawa ang malalaking utang bago ang kasal. Gumawa siya ng mabigat na krimen na identity theft at estafa. At napatunayan din ang pananakit sa ilalim ng FEAWC. Kaya imposibleng may pagpatuloy ang pagsasama. Inutos din ang buwang pagbabalik nung magastos at regalo sa kasal. Ang loan na kinuha gamit ang pangalan ko ay kailangang bayaran ng buo ni Anton. At nahatulan siya ng pakakakulong dahil sa estafa at FEAWC. Nang araw na matanggap ko ang desisyon. Nagsalin ako ng isang basong wine at nahanda ng steak sa bahay. Hindi ko birthday. Pero gusto kong ipagdiwang ang muli kong pagkabuhay. Habang kumakain. Binuksan ko ang laptop at hinanap ang pangalan ni Anton. Hindi na siya trending. Pero may mga lumalabas pa ring balita. May isang nag-post ng update. Title ang manager ng sikat na kumpanya. Tinanggal sa trabaho at nakulong na ang nilalaman ay buwad and desisyon ng korte at may nakaatah na litrato. Litrato itong isang pintong ang bahay sa gitna niyan na pinto. Malinaw na nakadikit ang isang pulang notice of foreclosure mula sa bangko. Pamilya ang pinto. Ang pinto ang bahay sa Fairview na binili ang biyenan ko. Ang reaksyon sa comments ay puno ng tuwa dahil sa karma. Wow! Deserve bumili ng bahay gamit ang pera ng manugang. Tapos pinalayas ang manugang. Ngayon nawalan ang bahay na kulong ang anak. Na-foreclose ang bahay. At ang biyenan na sa kalsada iyan ang tinatawag na karma. Nang makita ko ang pulang notice na ayon. Nakaramdam ako ng kakaiba. Akala ko matutuwa ako. Pero nakakapagtakang kalmado ako. Tapos na. Ang nakakasukang relasyong iyon ay tuluyan nang natapos. Pero hindi pa iyon ang huli. Inabot pa ako ng isang buwan para linisin ang mga natira. Tinipon ko at itinapon ang lahat ng gamit sa bahay na hinawakan ni Anton. Pinalitan ko ang kama at nakabit ng mabagong kurtina. Itinapon ko rin ang lahat ng plato at mangkok na ginamit sa pahahain ng nilaga noong umagang iyon. At bumili ng bago. Kumuha ako ng cleaning service para i-disinfect ang buong bahay mula itaas hanggang ibaba. Kinagabihan. Nang matapos silang maglinis. Tumadyo ako. Nakayapak. Sayit na ng sola. Amoy pine ang hangin. Malinis na. Ang bahay ko. Ang buhay ko. Ay malinis na ulit. Binuksan ko ng maluwang ang glass door ng balkonahe. Ang malamig na hangin ng Nobyembre ay pumasok sa sala. Sa di kalayuan. Tahimik na umaahos ang ilog. Bigla kong naalala ang umaga nang kumatok ang biyenan ko. Kung noong oras na iyon ay nagtiis ako. Kung lumuhod ako at humingi ng tawad. Kung nakunwari akong hindi ko alam na nagpapadala ng pera si Anton sa nanay niya. Paano kaya ako namumuhay ngayon? Siguro naging katulong na ako na gumigising ng alas 6 ng umaga araw-araw para magluto ng almusal. Isang babaeng sira ang ulo sa paglunok ng gapang iinsultong biyenan. Isang malungkot na babae na kahit sinasaktan ng asawa. Iniisip na kailangan niyang maktiis. Sa pag-isip pa lang. Kinikilabutan na ako. Nakapagdesisyon na ako. Ang sampal na ibinigay ko ay hindi lang dahil sa galit. Iyon ay ang aking survival instinct na sumabog. Inilabas nito ang lahat na pagdududa. Kaba. At niyapakang pagkataon na kinimkim ko sa nakalipas na 2 taon. Hindi si Anton ang sinampal ko. Ang sinampal ko ay ang tangang ako sa nakaraan. Ang tangang naniwala na ang pagtitis ay magdadala ng kaligayahan. Makalipas ang 6 na buwan. May dumating na sulat. Galing ito sa City Jail. Walang pangalan ng sender. Pero nakilala ko agad ang sulat kamay. Sulat mula kay Anton. Maikli lang ang nilalaman. Anna. Minahal talaga kita. Ginawa ko lang kung ano ang sinabi ni Mama. Biktima rin ako.
Kung mabibigyan ako ng isa pang pagkakataon, ayusin ko ang lahat. Please. Patawarin mo ako. Binasa ko ang sulat at napatawa ng mapakla. Wala pa rin siyang naintindihan. Sinisisi pa rin niya ang nanay niya. Pinunit ko ang sulat at itinapon sa basurahan. Mula sa kabilang kwarto, may naririnig na musika. Tumutugtog ang jazz mula sa bagong Bluetooth speaker. Umupo ako sa sofa sa sala at uminom iced coffee. Sa labas, maraw ang hapon ng weekend. Pumapasok ang sikat ng araw sa sala. Pinapainit ang sahig na kahoy. Nakasisila ang kinang ng araw sa ilog. Naalala ko ang sinabi ni mama nang una naming makita ang tsondo na ito. Anna, ang ganda ng view dito. Kung titira ka rito, puro magagandang bagay lang ang mangyayari sa iyo. Kaligayahan. Ano ba ang kaligayahan? Isang masarap na kape para sa sarili ko. Isang tahimik na hapon ng weekend. At ang ligtas kong bahay na tanging mataong alam ang Pasko't lang ang pwedeng pumasok. Sumandal ako sa sofa at tumingin sa labas ng bintana. Kusang gumuhit ang ngiti sa aking mga labi. Lahat ng kaligayahan. 3 araw lang pala iyon. Ibinulong ko sa sarili ko. Sa loob ng 3 araw, naitapon ko ang basura. Iyon ang pinakamagandang desisyon sa buong buhay ko,